People shouldn't be afraid of their government. The government should be afraid of their people. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano inaabuso ng masasamang tao yung human rights na yan. And this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Si Glendale Malabanan ay nahuli sa isang checkpoint doon sa Palawan at inamin niya na isa siyang human rights advocate. Pero iba ang nakita sa video. So yung mga video doon sa nakuhang cellphone at computer after ng enkwentro, doon nakita yung pagte-training ni Glendale Malabanan kasama ng iba pang armadong tao doon sa kabundukan. Ngayon, sino ang pinakaunang nag-rescue or sumuporta sa kanya? Well, of course, Kabataan Party List. 'Di ba? Yung Karapatan claiming that they are human rights worker. 'Di ba? So, isa 'yan sa kung paano inaabuso ng mga ganyang klaseng grupo or masasamang tao yung human rights na tinatawag. Ito pa yung pamigay dyan. When they are being asked, those groups, when they are asked if they condemn the actions of the NPA, which is clearly terroristic, sasabihin nila, they understand. They understand yung armed struggle na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Kaya hindi nila kinokondena ito. Bakit? Sa panahon ngayon, hindi na katanggap-tanggap yung armed struggle because everything can be solved rationally. And of course, the moment nagaganti lang ng putok ang mga taong nasa gobyerno is of course pag gumamit na kayo ng dahas. Kasi kailangan na nilang ipagtanggol yung sarili nila because those groups are not willing to talk it out anymore. Ginagamit na lang nila parati yung peace talks, ginagamit na lang nila parati yung pakikipag kapwa nila to reorganize themselves, to recruit people para magkaroon sila ng fresh recruit doon sa bundok. And sadly, ang mga nare-recruit nila madalas ay yung mga kabataan, mga college students na nabe-brainwash nila thinking that their idealistic ideas can actually work. And kailangan ng armadong pakikibaka para makamit kung ano man yung maganda na pinaglalaban nila. Pero matagal nang hindi gumagana ito. Ilang bansa na ang sumubok nito. Pero never, ever gumana ang communism. Tapos paano pa nila ginagamit yung human rights na yan? O di syempre, nakalaya yung mga kriminal dahil technicalities. Ang ending, bumalik ulit sila doon sa pagiging kriminal nila. And then they will going to wreak havoc doon sa lugar, sa society, at mamemerwisyo sila, makakapatay sila, so on and so forth. Katulad ng mga NPA, di ba? And then, yung ibang tao, ibang grupo nila, they are going to blame the government for not doing anything doon sa mga kriminal na nakalaya dahil sa mga human rights workers na yan. Sasabihin nila, wala namang ginagawa yung gobyerno, ang daming kriminal, ang daming masasamang tao. Pero take note, sila or isa sila sa mga taong sumusuporta doon sa pagpapalaya ng mga ganong klaseng kriminal or tao dahil nga gusto nilang mas gumulo yung society para magalit yung tao doon sa gobyerno at mag-alsa and magkakaroon ulit ng people power rebellion. EDSA People Power Rebellion. So the cycle goes on and on and on hanggang sa makuha nila yung pinaglalaban nila. So please, mag-ingat kayo doon sa mga taong nagsasabi ng gusto nila ng mapayapang community, so on and so forth, pero hindi nila alam kung paano nila gagawin ito, or they do not have any concrete way of doing what they are claiming they want to do. This is Pinoy Extreme. Have a good day.